Mula sa mga pula, mula sa mga mapagsamantala, kakampi ng mga OFW, kawan ng katiwalian, kakampi ng mamamayan. Ito na, may ipa, walang pahutula ni Rodimon Gutierrez. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, magandang umaga, Bansang Pilipinas, araw ng Friday o Biyernes, mga kababayan ko. At isang araw po ay hindi po tayo nakapag-programa sapagkat biglaan pong may lakad ang rekta at ang kasamang Ray Francisco naputol din ho yung ating programa noong isang araw. Kaya nga ho ngayon magtutuloy-tuloy ho tayo sa usaping lupa at yung pong ibang ang dami hong problema ho unahin muna ho natin itong usaping lupa. Tatawagan ho natin itong may-ari ng lupa ng Bulan, Sorsogon, mga kababayan ko. Maya-maya ho at nandito yung kasama natin, si kasamang Ray Francisco. Okay, kasamang Ray Francisco, go ahead. Okay, good morning Luzon, Visayas at Mindanao at nandito naman kami po ng aking partner sa Riktang Puna News Online. Samahan niyo po kami sa isang oras naming programa. Yan, at paki-share naman, paki-likes po. Mamaya po, maraming tayong pag-usapan tungkol sa iba-ibang mga usapin, lalo na sa mga pangyayari ngayon sa buong bansang Pilipinas. Ayan, at saka sa usaping lupa. Ayan, magandang umaga sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay? Okay, kasamang Ray. Tama, at bibigyan muna ho natin na tutuunan muna natin ng pansin, mga kababayan ko, itong usapin lupa sapagkat ang nangyayari po ngayon at ang ating kasama na si Capride ng Kampi, mga kababayan ko, at ang Riktang Puna at itong Lidibus multimedia ay nagkatuwang dahil para ho magsiyasat ng katotohanan ito pong nangyayari po sa atin sapagkat ito pong lupa ng lugar ng Bulan ay talaga pong nagsisiyasat po tayo sa madaling salita. Malalaman po natin ang buong kwento nito, yung pong totoong history ng may-ari ng lupa. Kasamang Ray? Right. Okay, at pangalawa po, itong nabanggit ng aking partner, yung parteng Bulan, Sorsogon, medyo maano po doon, medyo may kahirapan, lalo na tong mga kasamaan po natin na mga media, kasi po, alam niyo man naman po, sa panahon ngayon, ang pinapairal po nila, itong mga fake title, kaya, ang lahat doon, parteng Bicol, sa totoo lang, yung mga halos karamihan, parteng Bicol, walang mga, walang mga dokumento yung... Walang mga dokumento. Di umano, yung mga lupain doon. Okay. So, kibali, mamaya... Tayo ay nagtatanong lamang. Mamaya po, mapakinggan nyo yung tunay po na may-ari, maya-maya po, at tatawagan namin, at mamaya mag-comment din kayo kung may katanungan po kayo, sa talaga kung ano nangyayari ba sa part ng Bicol at kung sino-sino yung tunay na talaga yung mga nag-aangkin doon. Ayan. Dahil ang inyong mapakinggan mamaya, yan ang tunay na may-ari.
ng buong Kabikulan. Nagsisiyasat pa rin tayo. Okay. Hindi pa rin tayo nagsisiguro na siya yung may-ari. Kaya nga tayo nandito, kasamang Re, tayo ay nagsisiyasat. Nakuha mo? Pero- Kasi mamaya, mayroon dyan mga nag-react, ay tayo yung nagsisiyasat nga ng katotohanan. Ang kailangan natin dito, kasamang Re, makausap, mapakinggan ang sambayan ng Pilipino, itong talagang nagpapanggap o nagpapatotoo na siya ang may-ari ng lupa, kasamang Re. Tayo naman dito, kasama ang ating kampi, tayo ay nagsisiyasat. Okay. At, Naiintindihan mo, kasamang Re. Sige, paliwanag mo, tuloy. Okay. At ito po naman, ayon sa mga dokumento na namin na nananaliksik, namamasid, at ng mamahayag ng Pilipinas, ito naman po ay parang may dahilan naman po na tawagin po natin siya na maging legit itong mga dokumento. So, pakinggan natin mamaya, partner. Okay. Maya-maya ho, tatawagan ho natin ito para tayo ay hindi ho tayo rito naggagawa ng kwento, mga kababayan ko. No? Bago ho tayo mag-umpisa, ay siguro po, ay bati muna ho natin itong ating mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, at lalo-lalo na po dyan sa ibayong dagat ng ating mga OFW, kasamang Re. At dito sa ating bansang Pilipinas, kumusta po ang ating mga kababayan sa mga liblib na lugar? Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating hanap buhay? Kumusta po ang ating buhay-buhay? Ano ba ang nangyayari ho sa atin? Maluwag ba ang nangyayari ho ngayon? Hindi ba ho kayo nagigipit? At lalo-lalo na po itong bilihin ng ating mga kababayan na sobrang napakamahal. Mataas po ang gasolina. Dito po tayo maraming nakakaabot ang ng reklamo. Nagreklamo ho, itong pong reklamo ng ating mga kababayan na sobra pong paghihirap sapagkat ito po ay naririnig po natin sapagkat itong nagsiservisyo, public servant sa ating gobyerno ay hindi na marami pong nagsasabi, kasamang Re, na mayroon pong katotohanan, pero pilit nilang pinagtatakpan. Ito po yung nangyayari ho sa atin, mga kababayan ko. Ano ba ang katotohanan? Nagsasabi ho sila ng katotohanan, subalit sila po ay natatakot na baka daw ho sila ay makulong. Konting detalye lang, kasamang Re, sa nangyayari sa atin. Okay, sa ating bansa. Okay, ang sabi ng ating pamalaan na ang usaping langis o gasolina hindi nasa normal na po tayo, no? Nasa normal na po tayo dahil po sa totoo lang marami ng mga bansa, no, at pinapadaan na daw tayo doon sa Formos Lake. Okay. At ito naman, no, sapat daw ang supply ng gasolina sa bansang Pilipinas. Pero ang tanong, alam mo, maraming bansa diyan, kaya ng Singapore, no, nag-o-offer sa atin ng ng langis na pwede tayo umangkat doon. So, okay. Medyo nahaba yan, kasama Re. Siguro mga kababayan ko, no, mahabang usapin ho ito. Medyo malalim itong problema ng ating bansang Pilipinas. Riktahan lang po ito. Ito pong rektahan po rektahan lang po ito, nagsasalita rito, hindi na ho nagpapaligoy-ligoy. Ito pong rektahan po talagang, yung pong nakikita sa ating bansang Pilipinas, ay rektahan po namin dito binabanggit. Tabi-tabi lang po, kami po yung nakikiraan lang ho sa inyo. Sa inyong mga kasamang Re, itong mga nanunungkulan, sana ay lahat magpakatotoo sila. Totoong serbisyo. Huwag nilang pagtakpan ang mali. Dahil dito lalong nagagalit ang sambayan ng Pilipino. Ayan po. Yan po ang nangyayari ho sa ating bansang Pilipinas. Okay. Anong masasabi mo sa bansang Pilipinas, kasamang Re? Okay. Sana po kayo na mga nakaupo sa gobyerno. Malapit na yung 2028, ano? So, ang mahirap sa atin, ayun, pamulitika. Yung pinapairal. So, dapat, ayusin nyo yung problema ng bansang Pilipinas. Yun dapat para naman pagdating sa sinasabi namin, pagdating ng 2028, makapag-isip siguro yung mga
ano natin, kababayan natin, na kayo ay pwede pa iloklok sa pwesto. Pero, okay. Okay, Pero dapat, oh. dapat sa ngayon, magpakatotoo na kayo. Kasi yung iba dyan, yung bumabaliktad eh. Yung iba, yung... Okay, sa madaling salita, okay, kasamang Ray, okay, tama yung sinasabi mo rin yan, talagang bumabaligtad, okay. Talagang uso na ngayon yan. Kung saan may pira, doon sila nakadikit. Kahit na mali ang gawain, ay doon sila dumidikit. Tabi-tabi lang po. Okay. Batiin muna natin ang kasama natin, mga kasama natin, kasamang Ray, lalo na po ang ating station manager na si Herlin Malabanan. Magandang umaga po sa inyong lahat diyan po sa Talisay. At ang ating governor na si Lady Boss, at ang kanyang mga kasama na si Maika at si Bulgar, ay magandang umaga at ito si Lambat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kasama ho nating nasa mamahayag, mga kasama ko, at yan po ay kasama natin sa kampi, nagsisiyasat. Okay? Okay, mga kababayan ko, baka ho, tatawagan na ho natin itong kasamang Ray, itong ating race, itong Hers, na siya yung nagpapakilala. Tawagan na po natin, ang akin lang ho dito, mag-comment po kayo. Wag naman po ninyo kaagad na husgahan na yung kanyang sasabihin, mga kababayan ko, dahil siya po ay talagang itinago na matagal ng kanyang magulang, kasamang Ray. Ito muna, mag-uumpisa muna tayo kasi itinago siya ng matagal, dahil pinatay ang kanyang mga magulang doon sa lugar ng Sorsogon. Mga kababayan ko, ngayon ay siyempre siya po ay nakakilala ng mamamahayag. Kaya nga po lumakas po ang loob niya at gusto po niyang ibulgar at gusto po niyang magpa-interview sa TV at sa mga ilang radio station dito sa buong Pilipinas. Kasamang Ray, natawagan na natin si Ma'am Hona. Okay, habang tinatawagan ko, explain. Okay. Okay, good morning. Babati muna po tayo, partner. Good morning sige. din sa aming chairman ng kampi. Okay. Okay, Lahat na staff ng kampi. Good morning, good morning. Good morning. Hindi ko na kayo pag isa-isahin dyan. Okay. Tsaka sa ating mahal na CPNP. Ayan, good morning. Sa Armed Forces of the Philippines. Ayan, mga masipag natin ng mga sundalo. Good morning sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. Okay. At huwag nyo kalimutan na i-share, at i-like at mag-comment, mamaya. Ayan, mapapakinggan na natin ang okay, isang Hers na. Okay. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Hona Hermeniano, at tayo po ay live. Kayo po ay nandyan sa lugar ng Bulan, at kami po ay meron lang po kaming dapat unti-unti naming inaalam. Linawin ang inyong mga history ng inyong magulang. Ay ito po ay nasa inyo po ang linya para po kayo ay magpaliwanag. Ma'am Hona, magandang umaga po. Tuloy po kayo. Go ahead. Magandang umaga sa inyo lahat. May pagpatuloy natin ngayon yung usapin panlupa. Para po sa amin sa Bicol. At ano pa man na lugar yan, ito muna po ang pinupukusan ko. Kasi at dapat po talaga ngayon panahon na ng pagbabago. Hindi po lahat ng gobyerno na nanungkulan sa gobyerno ay mga hindi maganda ugali. May mga mabubuting kalooban din. Ang nakakapasama niya, yung mga kasamahan nila. Yung mga kasamahan nila. Na, alam po ninyo, isasabi ko ng totoo, bro, Ito si Padre Severino Diaz alias Santa Romana, ay ito ang lolo ko. Ito ay napakagaling at matalino dahil taga-Spain. Itinago niya yung pangalan niya dahil sa mga panahon noong 1975, 13 years old ako, ay sunod na sunod at naririnig ko kung paano siya magpaliwanag sa lahat. At abogado na si Attorney Ferdinand Marcos Sr. Siya ay
mapagkatiwalaan. Abogado rin yung lolo ko. Marami siyang general pa siya, professor pa siya, galing ng Spain. Ilang bansa ang nagpirma nito sa pagbili ng Pilipinas. Kaya nga hawak ko yung in general circulation ng buong, pero hindi ako mayabang na katulad na samantalang ang iba, wala naman mga sapat na ebidensya, ay nag-aangkin. Ang dami nang nag-aangkin na Maharlika na wala namang katibayan na nagkanda uli na. Magtiwala lang po tayo sa ngayon sa ngayon po na 2026 na halos pinakita na ng Diyos kung ano ang sitwasyon ng Pilipinas sa pagiging korupsyon ng iba at dinadamay nila ang mga mabuting mga opisyal. Sila nagpapasama, hindi yung mga ibang mga na kaupo sa gobyerno, lalo mga bangko. Ang account ng lolo ay napakarami. Paano masusolusyonan ang bayarin ng Pilipinas kung hindi ako hanapin? Ano naman ang gagawin ko? Hindi naman ako mahilig sa pera dahil namulat ako na sa pamamaraan ng Diyos ako'y alagaan at kami kumakain ng maayos kahit wala yan. Kung tutuusin, sobrang mayaman ang Pilipinas, hindi maghihirap sa mga nangyayari nitong mga nakaraang taon. Mula noong 1980, parang hirap na yung mga taong bayan. Ang kailangan po natin dito yung magpagkakaisa. Huwag po tayo matakot. Ipaglaban natin yung katotohanan. Okay, ma'am Mona, meron daw pong itatanong ang kasamang Ray Francisco. Go ahead. Sige po. Okay. Ma'am, paano po itong mga nagpapanggap na sila din daw po ang kaabay, yung binabanggit nyo po na yung kamag-anak na si Severino Santa Romana. Opo, nagpapanggap din po sila. Yan. Bro, alias po yan. Kahit hindi po makakapag-apila dyan dahil alias yan ni Aka. Tingnan niyo po sa search history ko ano bang ibig sabihin ng Aka. Alias. Okay. Nagtapo siya dyan, pero siya po ay si Basilio Herminiano una na nagkaroon nung panahon nung pagkatapos ng gera, 42, 43 hanggang 50. Ay ako po talaga ay sabihin na natin po ang katotohanan ay ako po yung anak ng Hapon. Ito pa, ma'am. Ang aking hindi naman po maayos niyang pinakasalan na sikreto. Ano pong ginawa ng mga ibang mga nanunungkulan sa gobyerno? Ipinunit, tinago, sinunog. Pero alam ko po mayroon yan duplicate sa Japan. Kahit anong sunog o ano pa magagawin ninyo, hindi po ninyo may tatago ang katotohanan. Okay, ma'am Mona, ito pa ho. At mayroon po akong may tatanong ay ito po bang inyong isinasalaysay ay mayroon po ba kayong kaukulang talagang hawak ng mga dokumento? Go ahead. Ay oo naman. Palagi ako naniniguro. Hindi ko lang nasama lang ang loob ko. Doon sa amin sa Bicol, sa Bulan, Sorsogon, ay bakit hindi sila tumulong? Tinatago pa nila lahat ang dokumento kahit mayroon naman ako. So, ibig sabihin, Ma'am Hona, rektahan tayo dito. So, ibig sabihin, ang mga dokumento ninyo ay matagal ng panahon na itinago at talagang idinideny ng mga nakaupo, ng mga nasa nasa gobyerno, ay tinatago nila. Kaya nga ito kasagwat, tabi-tabi lang sa RD, LRA. Mga kasagwat ba ho ito? Kami po'y nagtatanong lamang. Okay. Opo. Hindi po talaga yan mangyari. Ang Bulan, matagal na ang sindikato ang Bulan. Okay. Hindi po hindi po kasalanan ng gobyerno niyan. Dahil ang Manila at PCR, kaya po hindi nila alam, nakatago po sa Bulan ang lahat ng dokumento at research history. Hindi nila itinapasa dito sa Manila. Kaya ang hirap nila, pero nakakarma. Hanggang ngayon, walang maayos na mga building o establishmento na katatayuan doon sa Bulan na ikakaayos ng lugar. Korupsyon mula noon hanggang ngayon. Lalo na napabalita ng isang araw, masakit sa dibdib
Mismo isda, lawlaw, naghahanap buhay, init, araw. Ang pinaglalaban ng mga mangingisda sa amin. Ayaw nila papasukin ang ibaging buyer dahil sila lang ang gusto mabubuhay diyan sa bulan. Ayun. Kaya hindi ninyo alam ito, tatanda ninyo. Gobyerno pa rin ang linalapitan ko. Okay. Pagdating ng oras at malaman niya ng mga tinatago niyo dyan sa bulan, lalo na po yung kapitan na yan. Gumawa ng kutrata, si Ray Hirado. At may mga abogado po dyan na mga kasabwat na halos pag inimbestigahan, lalabas po at lalabas ang katotohanan na sila ang maraming mga lupa na binibinta. Okay, ma'am muna. Ma'am muna, meron pa ho isang katanungan meron po dito nagtatanong sa ating taga-subaybay, ito raw pong mga dokumento ninyo, ito po ba ay naka-record sa ano ba ito? Sa lahat ng ahensya. Lahat po ng tanghay ng gobyerno naka-record yan. Alam ko Sa naman po Supreme na Court. iintindihan ko. At hindi po biro yung pera ng lolo. Sa Supreme Court, ma'am Huna, ito po ba nandyan ang mga alam niyo dokumento naman, ninyo? Supreme Court. Opo. Kaya nga, yung ibang mga Supreme Court, hindi po talaga nila ina-actionan o ginagawang mali. Yung mga mga naglalang grabber. Sige ito. Okay. Hindi po sila. Kasi nakikita ko mga galing sa mga RTC. Okay, ma'am. Na hindi naman nila pinapabayaan yung mga lupa talaga na tunay na may-ari. Okay, ma'am. Kaya lang mga matigas ang ulo. Okay, ma'am. Meron pa akong isang tanong si kasamang Ari at hindi ho makasingit. Go ahead. Okay. Ma'am, tanong lang po, ano po yung mga status ngayon doon diyan sa Bulan Sorsogon? Dahil po, ang alam po natin, na marami na pong mga establishmento po diyan ng mga nakatayo at itong mga nakaupo diyan ng mga politiko parang hindi pa po naniwala doon sa mga sinasabi nyo. Pero opo. Ito, sasagutin ko yan. Bakit ikaw ba maniniwala ka na nakaupo ka sa posisyon? Na alam mong ikaw nagkakamkam ng mga income dyan, napakarami Tama. na makukuha na pera dyan, mula-mula pa. Sa bawat pag-upo ng mga mayor or vice mayor, puro po siya korupsyon. Paano po magagalaw mga yan? Parang style lang lollipop yan agawin mo. Ayaw na nilang magagawa lollipop na kanilang kinikindi nila. Ngayon, ang tanong, sino po ba ang kawawa? Ito pa ipakinggan mo brother. Ang isang mayor kapag umupo, ay ikaw ay nagkakasal ng mga tao. Ang basbas mo ay nasa puso mo. Paanong ikaw korupsyon ka? Nagkakasal ka? Ito pa, mahalaga ito, bro. Bigyan nyo lang ako ng pansin. Okay. Lahat po ng simbahan hanggang NCR, wala pa pong deed of donation dahil napakatalino ng lolo ko. Pero ano ba? Hinahanap pa ako? Okay. Kung titingnan niyo ang itsura ko, ang nanay ko sobrang mistisa, napakatangos dahil taga-Brazilian. Pero ano po, ang tinatanong ko po, bakit po ganyan? Makaligtas man po kayo sa akin o kanino pang mga tao sa ginagawa ninyo. Pero sa Diyos, tanda ninyo, ako po ay tumititig sa araw at nagdarasal. Mayroon po akong dalawang lingwahe ng pagdarasal. Okay. Nandiyan na po tayo at alam na rin naman ang yan dahil nakaano po kayo sa Maharlika ay meron pong isang katanungan. Ano daw po kaano-ano mismo ninyo si Herminiano Padre Garcia at itong si Basilio? Paano po nangyari po ito? Paano po ito yung naging pamilya ninyo? Go ahead. Opo. Sa family po namin, bro, maniwala ka po, nandito sa ako, ang mga pidabit, marriage contract ng lolo ko na napakatagal na. Kahit malabo, may record yan. Kaya po, ganyan po ang nangyayari na yung mga
record na yan ay sila ang nagawak. Mayroon po yan. Mayroon po lahat yan sa gobyerno. Kasi nga si Lolo ang nagbili ng Pilipinas in general circulation all provinces. Yan po talaga ang katotohanan po. At saka yung tanong mo, ano yung uli na tanong mo bro? Ay medyo umina ang ano? Ay, medyo nahina na po ang ating signal. Siguro ay medyo madalian na ho natin. At ang tanong lang po, ito pong Herminiano Padre Garcia, ano po ba yung tunay na pagkatao, pangalan ng inyong lolo at saka itong Basilio? Go ahead. Oo. Nagsisimula sa family tree sa Mariano. Nag-iisa lang po yung anak. Ang anak niya ay si Basilio. Si Basilio ay si Don Miguel Antonio Rodriguez Herminiano. Pero hindi Ayun. ko po ginagamit Rodriguez dahil ang Herminiano ay yung po ang taga-Brazil na talagang siya ay mayaman. Kahit lola po, hindi po nakakuha. Si Rodriguez Petra, hindi nakakuha ng account ng lolo dahil sobrang talino ng lolo ko. Dahil alam niya, kapag pinatay siya, mag-aasawa ang lola. So, ibig sabihin, nasa inyo po ang hawak ninyo ang lahat ng account ng gano'n ba kaya katotohanan ito? Okay. Tumingin ka. Ay, meron pa ako nakatago bukod sa diary. Okay. Tandaan nyo, bro. 1975, 13 years old ako. 5 years old to 8 years old kasama na ako sa Malacanang. Dahil ang Malacanang ay owner ng mag-amang Mariano at Basilio. Okay, mayroon po mong itatanong si kasamang Ray Francisco. Okay, kasama. Opo. Okay. Ma'am, ano po yung related ng Basilio at saka po yung Severino Santa Romana Diaz, Diaz Santa Romana, doon po sa inyo po na family circulation? Opo, ang pinakamalinaw po talaga niyan, yan ang ginamit ni Lolo ha. Ibibigay ko sa inyo ang meaning niyan. Si Padre Severino Diaz ay siya'y pare ng gumbursa ng member dahil siya po ay namumuno. Oh, ganun. Isang pare. Galing sa Sapor, sino nagsabi sa kanila? Hindi nila ako maguguyo sa history dahil alam na alam ko mula pa ako pagkabata. 63 years old na ako ngayon. Kahit papalik pa rin naman ako sa Supreme, ganun pa rin ang sasabihin ko. So, ma'am Huna, ito po, maputol ko po kayo. So, ibig sabihin talagang pinatutoo talaga ninyo ang inyong salaysay na mayroong katotohanan ang history na ito, ay kayo po ba nakahanda na mayroong pong magdemanda sa inyo na sasabihin ay walang dokumento at kayo ay piki? Go ahead. Hindi, bro. Naghahamon po ako. Naghahamon ako. Sa bulan nga, naghamon ako. Hindi sila nakakapil. Binigay ko pa yung address ko. Bakit hindi ako pinuntahan? Kung kayo sa akin magdemanda, siguraduhin yun yan. Siguraduhin yung tama kayo. Dahil alam ko, siguradong tama ako. Anong masasabi mo? Okay. Kasama rin. Ano? Ito pa ma'am, gaano po katotoo na pinupunta na po kayo ng mga taga-bangko, lalo na po itong mga taga-land bank? Oo. Opo. Pero, di ba, gobyerno din yan. Bakit naman naghanap ng maayos? Ano sinasabi ng iba? Hindi lahat ng gobyerno ay sindikato. Huwag naman sila magsabi ng ganyan. Dahil marami pang mga mamayang nagtatrabaho sa loob ng pag-gobyerno, gusto nga na nila yung ikakabuti. Ang problema yung mga kasamahan nila. Katulad din yan ng presidente natin, napapasama siya sa mga laygay na mali, yung mga advice na mali. Tama. Ay, ang balita ko doon, Bakit hindi nila ako subukan? Hindi ma'am, naman ako mukhang na kagaya nila, bro. Ang Kailangan lang dito maging tama. Ma'am Huna. Ang maayos. Okay, Ma'am Huna. Ibibigay natin ang mga, bro, pakinggan mo pa ko. Ibibigay natin ang titulo na tama sa mga taong bayan. Sila naman ang magpa-process niyan hindi naman ako eh. So ibig sabihin nito ay pag kayo ay talagang napatunayan na kayo talaga ang may-ari ng lupa, ay ipamamahagi ninyo. Ipapamahagi ninyo sa ating mga kababayan. Tama ba? Bro, may tatanong ako ha. Sa
history. Taga saan ba si Padre Diaz, di ba taga Bulan? Oh, katabi ng simbahan namin, ang bahay namin, ancestral house, at pinagtitiba, ginawang munisipyo, okay ako doon, dahil ano naman yan beautification ng ano yan, bayan. Pero yung mga building, nakakatayo pa sila? Wala. Ang panawagan ko lang sa taga-Bulan, maging matuto na kayo ng maayos, magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Tama. Dahil ako, hindi ako nagyayabang. Nagagawa ako ng tama. Ginagawa ko ng tama para sa atin dito sa Pilipinas. Okay. Bakit ba? Sino bang tao ang magparapanggap, bro? Na alam mong ikakapahamak mo? Okay, ma'am muna at nakapasok na yung 15 minutes. Nasa inyo pa ang linya, meron pa kayong kaunting oras. Ano po ba ang maipapaabot ninyo sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na po dito sa lugar ng Bulan, Sorsogon? Go ahead. Okay. Opo, ganito lang bro. Gusto ko makausap kung may sakit man si DBM o yung asawa niya dahil nag-usap na kami, nag-ano na kami niya ni Lisa. Oh, ganun ba? Sa Manila. Pero naudlot yun dahil nagyabang din itong si Haribol, nagtanggap na siya yung Marcos. Ganito, gusto ko ipaabot at dugo ko na nananalaytay ay siyang ilalaban ko para sa mamaya. Hindi ako maraming na tao, mababa ang kalupang ko. Bakit ba tayo hihingi ng pera sa mamaya? Hirap na nga Kikikilan mo pa. Ang kailangan dito, alisin yung mga land grabber sa loob para hindi sila, pati yung agrarian. Na yan. Tama. Mismo ang dalawang mata ko dahil may kaibigan ako nakita ko nagpapalabas ng mga bigas. Okay. Sila, yung mga empleyado, busog na busog. Yung mga mahirap, hindi. Okay, kasama rin. Baka meron kang pwedeng ipahabol at tapos na ang ating binigay na ano. Kasi, go ahead, kasama rin. Gusto ko makausap, kung maaari, makagawa ko ng paraan, makausap ko si Mel Chanco. Dahil si Mel Chanco ang harap ni Imelda Marcos, sabihin nga nila yung totoo. Dahil kahit namatay si Senyor na Marcos, hindi pa rin nagsisisi at hindi pa rin nagbabagong buhay. Kahit ikinamatay na niya, hindi po siya nasa langit ngayon. Naghihirap ang kalooban niya. Bakit kamo? Pati ang Last Will Testament, lahat ninakaw dito sa amin. Pero may spirit ako. Okay. Inilalaban ko yan dahil nasa Malacanang. Dahil hindi yan sa gobyerno ng Malacanang. Mayroon akong katibayan na owner ang lolo ko, Mariano at Basilio at Miguel. Okay. Ma'am, Yan lang po. okay po, wala na tayong oras po, ma'am. Ito na lang, ano ma'am, yung ipapanawagan nyo sa taong bayan sa buong bansang Pilipinas? Okay, salamat. Ito lang ang sasabihin ko doon sa Bulan, Sorsogon. Hindi nyo alam, private property ang lupa ko. Pwede kong ibenta sa gobyerno nang wala kayong malay. Sa ginagawa nyo, kayo ang mapapalayas dyan. Kailangan ng linisin ang Bulan dahil napakakawawa. Ang quarry, number 1, ang Bicol Region. Ano ang target? Yung mga yung nangyari flood control. Iyo, cool. Ang bahay ko mayroon Dahil alaala ng lolo ko, linagyan ako. Yung pa kaya na sa iba, mahaba po ang history ko. Kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon, ipapalitan ko ang history dahil pinalitan ang history ng lolo ko. Okay, ma'am Huna, wala na po tayong oras, ma'am Huna. Wala na po tayong oras. Susunod naman po, itutuloy-tuloy po natin ito. Binigyan niyo ako ng pagkakataon na ma-interview ulit. At salamat po sa mamayan na marunong umunawa at intindihin ako. Okay, maraming salamat po. Mabuhay po. Ingat po kayo, ma'am Huna. At inaasahan po ang susunod na inyong salaysay at marinig ang inyong boses susunod na programa ho. Okay. Maraming salamat po. Huwag nila akong husgahan. Tulungan nila ako para makamtan nila ang pang-ayos ng pamumuhay sa Pilipinas. Hindi tayo magulo. Okay. Maraming salamat po. Mabuhay po. Ingat po kayo. Okay, mabuhay. Mabuhay. Kayo Okay. ma'am, mabuhay. Okay. Maraming salamat po. Mabuhay po. Ingat po kayo lagi. Ayan po. Yan po. Nagpapatotoo na si pangalan? Ma'am Huna. Hermeniano. Hermeniano. Ano ba ito? Tama ba? Huna, Hermeniano, Norminda. Norminda. Yan po,
na nag-iisa po kasamang Ray, di ba? Nag-iisang tagapagmana. Okay. At malakas ang loob niya na siya ay lumantad at hindi siya natatakot ngayon. Siya ay hulihin, idemanda. Hindi siya natatakot sapagkat kasamang Ray, ikaw rin man nakakaalam, nasa kanya ang lahat ng mga dokumento. Oo. At saka ito, partner, na patunayan po ito ng mga taga-bangko, lalo na itong siya mismo ang pinuntahan ng mga taga-land bank. Ganun ba? At saka ito, naghihintay na lang si Madam, no, na ito po, releasean po ito na siya po ng land bank. Okay, yan po. Intay-intay po tayo. Tayo. Dahil kapag ito po ay napatunayan, lalo-lalo na po dyan sa Supreme Court, ay talagang ang bansang Pilipinas natin ay talagang aangat, matutulungan ang ating mga kababayan natin na mga mahihirap. Okay. Yan po ang katotohanan niyan sapagkat hindi po siya sakim dahil ipapamahagi rin niya ang kanyang lupa doon sa mga ikahilunan, lalo-lalo na sa mga magsasaka. Tama. Ang nangyayari ngayon kasamang Ray, maraming tinatawag ito na nagkamkam o bumili ng mga ibang lahi at mga ilang politiko na mga kilala. Sila yung pinakamaluwang ang lupa. Isasarado nila yan at babakuran nila yan. Imbis na po yan ay pagtaniman ng ating mga kababayan, kasamang Ray, babakuran na. Kaya tayo ngayon naghihirap sa pagkain. Tama. Diyan nang gagaling ating pagkain sa lupa. Correct ka dyan. Correct ka dyan, partner. Ngayon, pinahabayaan ng ating nasa pamahalaan. Itong mga nag-aangkin nito, ayaw bigyan ng aksyon ito. Dapat sana ang ating mga kababayan, kahit maliit ang lupa, ay yan ay tataniman. Tama. Kasi diyan tayo kumukuha po ng produkto para umunlad po yung bansang Pilipinas. Okay. Ayun, kasamang Ray, medyo dagdag ka na lang kaunti. Sige, at Okay. tayo ay magpapaalam na rin at baka tayo ay maanuhan ang oras. Go ahead. Okay, napakinggan nyo mga kababayan po natin, yung nagsalita ang isang heirs po, no, na parteng Bicol. Kung mayroong ano po kayo, no, pwede katanungan, pwede nyo i-comment no, dito sa amin. Kagaya po niyan, may kasunod pa tayo, partner, may kasunod pa. Hindi, siguro ay rektahin nila, mag-message sa akin at mag-message sa iyo kung gusto nila makausap itong heirs na ito. Halimbawa ay gusto nilang tawagan ng personal, ito po yung numero niya 0909-733-9725. Yan po ang kanyang numero kung sino po ang gustong magtanong at para po ay maipaliwanag. Ang gusto po ng aming heirs na ito ay interviewin siya ng mga matataas na media katulad ng 7 o 5. At mga ikangay katulad ni David Cara David ba yan? At Ted Filon. Yan po ang gusto niya, ma-interview po siya. Hindi po siya talaga natatakot ngayon na lumantad sapagkat yun na nga kasamang Ray, pinapakilala ko nga sa iyo na lumakas ang loob niya mula nung makilala ang himpilan ng Riktang Puna. Okay. Diba? Yun ang katotohanan, kasamang Ray. Okay. At sana po, no, itong mga kababayan natin, kami po dito, namamagitan lang po. At napapahatid lang po sa inyo ng mga iba-ibang mga komento, no? Dahil itong heirs, na marami po kasi, partner, na lumalabas na mga ano ngayon, kagaya ng mga King of Royal, Kingdom. Marami talaga lumalabas ng mga nag-aangkin ng lupa. Mayroon yung Divine Wealth. Ayan, talagang ito ay nagpapatutunan ngayon to. Okay, mayroon pa diyang mga Maharlika, Alpha Omega. Okay. Ay, ano pa? Sige, dugtong mo pa kung ano pa yung mga sasabi mo. Wala na tayong oras. Go ahead. Okay. Okay, go ahead. At saka itong mga kababayan po natin, dahil sa paghirap ngayon ng bansang Pilipinas, no, so mag-isip-isip na tayo. Dapat po
magbago na rin yung bansang Pilipinas. Magising tayo sa Panahon na at katotohanan. magigising na tayo sa katotohanan, lalo na yung mga nakaupo dyan sa gobyerno. Okay, So tama. yung mali, wag natin iwas to. So dapat wag natin takipan. So dapat ang gagawin na lang, ilalabas na lang yung katotohanan Okay, para malaman ng taong bayan. Okay, tama ka dyan. Ayun po, mga kababayan ko. Mga kababayan ko, kami po yung nakikiraan lang. Dahil ang Riktang Puna ay hindi talaga nakapagsunod-sunod na makaupo araw-araw sapagkat minsan po ay mahina ang ating communication. Tama. Correct ka dyan. Signal ay hindi po tayo nakakapasok sa ating live. Ngayon po ay nakachimpo po tayo para po ay ipaalam at makausap natin itong hears na ito na nagpapanggap ay siya po ay nagpapatotoo ngayon. At napakinggan naman po ninyo, kayo po ay mayroon pong pagkakataon na tawagan po ninyo si Kasamang Ray at magtanong at ito pong number na binigay ko po sa inyo, tawagan po ninyo ito kung mayroon po kayong katanungan. Okay. Oo, tama. At mabuti na po yung tayo ay nakakaintindihan, nakakaliwanagan po tayo. Hindi po ito fake kasi marami po ngayong lumalabas na fake, na sinungaling ang pagsasalita, lalo-lalo po sa Social media. Sa social media. Ayun. Ayun po. Kami po dito ay tinatanggap namin kung sino po yung merong hinaing, gustong ipaabot sa ating gobyerno, tinatanggap po namin ito. At kami naman po dito, si Kasamang Ray at Abang Lingkod, kami po yung nakikiraan lang. Isang media, isang mamahayag, kami po ay may karapatang tanggapin ang lahat ng hinaing ng ating mga kababayan na sila ay makausap at gustong makarating, ipaabot sa ating pamahalaan. Yan po ang katotohanan, Kasamang Ray, sapagkat tayo dito ay galit tayo sa mga fake news, mga Kasamang Ray. Okay. At ang ating oras, okay. Mapapaalam tayo. Sige. 10:25 na, partner. Okay. Okay, mauna ka na. Okay, baka tayo maputulan. Sige, go ahead. Okay, sa aming mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na po sa ibayong dagat, mga OFW natin, lalo na yung mga napiktuhan dyan po sa kaguluhan, parting silangan, no? Ingat na ingat po tayo. At ito po, lagi po tayo, manalangin sa ating mahal na Panginoon dahil darating ang panahon na ang Panginoon ay magbigay ng final judgment sa buong mundo. At ito na po, mag-ingat-ingat lang po tayo palagi at mag-isip-isip tayo sa ngayon dahil alam nyo naman kung anong nangyayari sa bansang Pilipinas. So panahon na para magbago ang bansang Pilipinas. Ayan, ang inyong abang lingkod, Ray Francisco. Ayan. Po, maraming salamat, Kasamang Ray Francisco. Okay po, at ayan po, kami po dito, inulit-ulit ko po, kami po yung nakikiraan lang, kami po tumatanggap lamang ng mga hinaing ng ating mga kababayan at yung pong gustong magpaabot sa ating gobyerno, welcome po dito sa Riktang Puna para naman po ay mapanood o mapakinggan ng ating nasa pamahalaan. Ito man po ay fake news o merong katotohanan. Kami po lang dito bilang isang mamamahayag ay tumatanggap ng mga hinaing ng ating mga kababayan. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at susunod po sana ay bigyan mo kami ng pagkakataon na mag-comment, mabati po namin kayo sa inyong nasa ampong kayong lugar ay mag-comment lang po kayo at makita namin ang inyong mga pangalan at para po kayo ay mabati. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po at pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon Diyos at ilayo po tayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay. Okay.